Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chili. Ngayong panahon, talamak na ang agawan, lokohan, ahasan, at linlangan. Tila yata naging normal na lang ang pangaagaw at kabitan. Sa panahon ngayon, mahirap mang magtiwala. Dahil sa mga ganitong sitwasyon, nagkaroon na ng trust issue ang mga sangkatauhan. Dear Max FM. At the age of 17, I met this girl and her name is Paula. Actually, I met her na long time ago when we were kids because her mother was our labandera before. Paminsan-minsan, kasi dinadala siya ng kanyang mama. Pero nung nag-aaral na siya ng elementarya, dinala siya ng kanyang ama sa Leyte dahil naghiwalay ang kanyang parents. Fast forward, nung nasa college na kami, muli kaming nagkita. Naging magkaibigan at katagalan, nahulog ang loob namin sa isa't isa. Yung relasyon namin kahit hindi perpekto sa ibang aspeto, pero never kaming nagkaroon ng malaking hidwaan or away. Naging compatible kami sa isa't isa. Kaya naman, napagdesisyon na naming magpakasal na. Dahil wala pa kaming sapat na ipon, nagpakasal kami sa kasal ng bayan. Dahil sa salat na oportunidad dito sa ating bansa, I decided na mag-abroad. Actually, dalawa sana kami ng asawa kong mag-a-abroad. Pero dahil buntis na siya, kaya siya ang naiwan sa maliit naming bahay. Kalaunan, nakapagpatayo na kami ng bagong bahay. Natyak ay komportable ang pamilya ko. Nakailang beses na din akong pabalik-balik sa abroad. Yung mga anak ko, hindi ko sila nakakasama ng matagal. Ngunit noong 2019, isang bahay namin sa nasira ng sunod-sunod na lindol sa Mindanao. Kaya naman, agad akong nagpatayo ng bahay. Maliit man, pero alam kong komportable sila. At para may pagkakaabalahan ng asawa ko, dahil yun din ang hiling niya, gumawa kami ng maliit na piggery. Nang maglaon ay lumaki ang aming piggery. Kaya naman kinuha namin yung friend niyang gay na si Rika. Dahil lang time na yon, nangangailangan din ng work si Rika para makapag-ipon, para panggamit niya pang placement fee papuntang abroad din. Pero dun rin nagsimulang nagkagulo ang aming pagsasama. Marami na rin akong natanggap at narinig na chismis tungkol sa aking asawa at kay Rika. Pero hindi ako naniwala dahil alam kong bakla naman si Rika. Hanggang sa mismong mga kapatid ko na ang nagsumbong sa akin tungkol sa pagtataksil ng aking asawa. Kaya naman napa-advance ang vacation ko sa Pinas dahil gusto kong kumpirmahin ang mga chismis. Pag-uwi ko, dumiretso ako sa bahay ng parents ko at pinisekreto ko sa kanila ang tungkol sa pag-uwi ko. Gusto kong palihim na magmamasid sa bahay namin. Total, palihim din naman nila akong niloloko. Sa ilang araw kong pagbabasid ng pasikreto, nakumpirma ko na rin na niloloko nga ako ng asawa ko at ng kaibigan niya. Pinalipas ko pa ang mga araw at gusto kong i-timing yung mga ginagawa, yung may ginagawa silang kababalaghan para hindi na nila maitanggi. Kaya naman, nung sinurpresa ko sila, talagang nagulat ang dalawa. Dahil ilang araw na din akong nagpipigil sa galit ko. Kaya nung time na yon, sumabog na. Pinaalis ko sila ng mismong oras na yon. Pero dinala nila ang mga anak namin. Medyo malayo kasi ang loob ng mga anak ko sa akin. Dahil sa galit ko, agad akong nag-decide na maghahanap kung sinong gustong bumili ng bahay. Ang saklap lang isipin na mas nauna pang inaanay ang aming relasyon kesa sa aming bahay.
na akala kong tutulong sa asawa ko na mag-aalaga ng baboy, ay isa palang ahas. At talagang binaboy ang aming marriage. Ngunit ang akala ko, ganun lang kadali ang lahat. Bumalik si Paula. Nag-file ng kaso. Actually, dalawa sila ni Rica nag-file ng kaso. Dahil nung time na nahuli ko sila, dahil sa galit ko, pareho ko silang binugbog. Maliban pa dun, di rin pumayag si Paula na ibenta ko ang bahay. Dahil conjugal property di umano ang bahay. Mas naging malakas pa ang kaso nila sa akin dahil pinagbintangan na kong hindi raw nagpapasahod kay Rica. Aminado ako na minsan nalilate ang pasweldo ko sa kanya. Kinausap ko na siya noon pa. Pero okay lang daw sa kanya dahil kaibigan naman siya ng aking asawa. Aminado akong minsan late akong pasweldo. Pero hindi totoong hindi ko siya pinapasahod or sinasahuran. Dinagdag pa sa asawa ko na hindi raw ako consistent sa pagpapadala para sa suporta sa mga anak namin. Ngayon, hinihintay ko na lang ang next hearing namin. Umaasa na lang akong mapanalo ko ang kaso ko. Sobra nila akong dinurog. Hindi ko alam kung anong kasalanan ko para parusahan ako ng ganito. Wala naman akong naagrabyadong tao para isipin na kinakarma ako. Kaya mga kamaks, please advise me. Tama ba ang pinaglalaban ko? O nag-overreact lang ako sa mga nangyari? Maaari niyo po bang patugtog ang mga awiting ito para sa akin? Hanggang dito na lang? Wala na ba? At nang dahil sa pag-ibig. Ang inyong kamaks, Lion Blue. A few moments later. Well, it's 1:52, 8 minutes more to go. Mag-alas 2 na. And so, natungayin po natin ang sulat ni hindi pala Blue Lion, kundi Lion Blue. Okay, hindi siya nagpakilala sa umpisa, no? Sa dulo na siya nagpakilala. Lion Blue pala. Baliktad, akala ko Blue Lion. Kakaiba. Okay, anyway. Hi, Lion Blue. So, obviously, lalaki yung letter sender po natin at yun yung problema niya. Ano ba daw ang may a-advise ng mga kamaks natin sa kanyang sulat? Kanyang problema. Tama ba daw ang pinaglalaban niya? O kaya nag-overreact lang siya sa nangyari? Overreaction pa ba ang matatawag nun? Doon sa ginawa niya, ano na yun marriage na ang nakataya, diba? Dignidad na ng kanyang pamilya. Diba? Hindi na yun pwedeng walang bahala lang. Na parang hindi mo kailangang mag-overreact. Diba? Kasi parang ano din yun kung nabugbog mo naman sila crime of passion na din. Diba? Kasi pag once nahuli mo yung asawa mo nakikisiping actual sa hindi niya naman asawa. Diba? Sa iba, syempre, kung mabugbog mo naman sila, crime of passion na may magawa ka, may inflict kayo na injury sa kanila. Iba nga, napapatay pa nila, diba? So, you have your, may circumstance na ma-exempt ka doon. O kaya, hindi naman grave siguro ang pambubugbog mo. So, parang, diba, ma-exempt ka naman doon, ma-exonerate ka doon sa na-inflict mong injury once na na-establish na talagang hunahuli mo sila in actual kaya nabugbog mo, etc. Kasi asawa mo yun diba? Ganun yun Pero, syempre, may abogado ka na kasi sabi mo nga, naghihintay ka na lang sa next hearing nyo. So, I guess, iwan ko na lang yan doon sa abogado mo. Okay. Iwan ko na lang yan doon. Siya na bahala. Ayan. At kung ang ipinaglalaban mo, kung tama ba, o naman, paglalaban mo talaga yun. Kasi, hindi biro na nagpapakahirap ka dun sa abroad. Tapos, sasabihin na lang biglang,
eto, hindi ka sumusuporta sa anak mo o kaya minsan ka lang nagpapadala ng pera, nakapagpatayo ka nga ng bahay para sa kanila, 'di ba? Pinrovide mo, nagpatayo ng pigiri, o nagpagawa ng pigiri and all para may pangkabuhayan, etc. Tapos yung pagpapasweldo, nagpapasahod ka naman, although nalilate lang, may usapan na rin naman kayo. O kaya may mga conversations naman siguro kayo na okay lang sa kanya, etc. So meron ka namang may mga testimonies na mula sa ibang tao na nakapaligid sa kanila. Meron ding may mga hawak kang ebidensya, 'di ba? Kasi inobserve mo sila and all, etc. etc. So panalo mo yung kaso na yan. O di magka-counter-attack ka. Magka-counter-file ka ng kaso, laban sa kanila for adultery. Kasi huling-huli mo naman sa akto O sige, nag-file lang din naman kayo. Wala namang panama yung kaso na yan kung magpa-file ako ng adultery sa inyo. Mas malakas naman yun. Okay, anyway, syempre, hindi ka pwedeng mag-file ng isa lang. Dalawa sila talaga. Ang involved, ang kailangan na, ang mga culprits dapat dalawa talaga maisama mo sa kaso na yan. I won't use legal terms para mas maintindihan. In layman's term na lang. Okay, pero I'll leave it to your lawyer. Alam niya yung ginagawa naman niya. So, mapapanalo mo yung kaso mo na yan. Sing like no one is listening. Love like you've never been hurt. Dance like nobody is watching. And live like it is heaven on earth. Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Samahan si DJ Chini tuwing 1:00 hanggang 3:00 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes sa Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Ipadala na ang sarili niyong kwento, matuto ng leksyon at gawin itong inspirasyon. Dear Max FM with DJ Chini.